Good morning mga ka-farmers. Eksaktong 8 days nung isinabog natin yung ating tanim, yung ating sabog tanim. Ayan, medyo ano na, nakikita mo na yung mga green. Lumalabas na yung mga green. Lapitan natin siya doon para makita natin ng mas malapitan yung mga green, and at the same time papakita ko sa inyo naman yung manual na nagtatanim, kung paano yung pagtatanim nila manually. Nag-start na siya na nag-start na siya na mag-green. Yan, bakit tuyo yung bakit tuyo yung lupa? Kasi ang principle niyan, yung buto kasi pagka nakababad sa tubig ang buto, hindi yan tutubo. So ang principle, basain mo yung buto, tapos ilagay mo siya sa putik o may lupa, tapos medyo basa lang yung lupa, ganon, tutubo yung buto. Kaya ang makikita mo, nag-green na siya. 8 days, makikita mo na yung pagka-green. Yan, makikita mo na ng konti yung pagka-green. Yan yung yan yung tinatawag na sabog tanim. Yan. 8 days. Makikita mo, matataas na. Magaganda na. Konting lang yan. So, titignan natin doon. Start natin siya doon sa gawing taas. Tapos, titignan natin yung nagtatanim naman ng manual. Yan yung minention ko nung nakaraan, yung sa kanila, manual itatanim. And yung difference nga, sa point of view ko, mas maliit, mas menos ang gastos dito sa ang gastos dito sa sabog tanim. Kasi yun yung ginawa ko last time, sinabog ko, and yun na yun, ayos na. Kaya lang, ang difference nga lang yan, tulad din ng sinabi ko nga, ito mababaw, nasa ibabaw lang kasi yan, buto lang yan unlike yung itinatanim talaga, talaga yan, yung itinatanim talaga nakabaon sa lupa. Yan, maganda na siya. Kung nakikita mo siya, nag-i-start na siya na mag-green. Ibig sabihin, nag-i-start na mag-green, lumalabas na siya sa lupa. Sa naked eye, kita siya. Hindi lang ako sure dito sa camera kung nakikita yung kung nakikita na yung mga green Pero siguro makikita rin to mamaya kung paano yung sistema. Yan. Ganda na siya. Yung lupa medyo basa pa, so hindi pa kailangan patubigan to. Pero may portion ng lupa dun sa may pinag-umpisahan natin dun sa gawing baba, medyo tuyuanin yun Talagang medyo laging natutuyo. Pero yan, kung makikita mo yan, ang ganda na ng pagka-green Kikita mo yung pagka-green. Yan. Maganda na yung pagka-green. Tumataas na siya. Yan. Yan. Maganda na. Pantay yung pantay yung pagka-green niya. Yan. Ito yung portion nung sisibuyasan. Papakita ko rin sa inyo kung paano yung pagtitil, yung pagpiprepare naman itong lupa. Yung nilagay natin doon sa kabila ay punla ng sibuyas. Pero dito itatanim yon. Pag after 35 or 40 days yung punla na yon, malalaki na, ililipat naman siya dito. Papakita ko rin sa inyo mga ka-farmers kung paano yung pagtatrabaho dito. Step by step, from pagpasok ng mga machineries, pagtatrabaho, makikita. Ayan, kung makikita sa camera, ayan, naglalabasan na yung green Ayan na. Lumalabas na siya. So, maganda na yung maganda na yung
setup. Dito, medyo kita mo siya rito. Ayan o. Kikita na siya riyan o. So, pantay naman siya. So far, ibig sabihin, maganda naman yung pagkakasabog. Tawag ito, in 2 weeks time, or 1 week or 2 weeks time ulit, i-video ko to. Pakita ko sa inyo kung ano yung, papakita ko sa inyo kung ano yung pinaka-update dito. Diba? And yan naman yung yan naman yung manual ng pagtatanim. So, ayan, medyo mahirap. Mahirap-hirap ang manual ng pagtatanim. Ayan. Pero sandali lang yan, mga before lunch lang yan, tapos na nila yan eh. Ayan. Ayan o. Kita mo na yung green nung kita mo na yung green nung palay. 8 days old siya. Anyway guys, update ko uli kayo sa mga susunod na vlog. And stay tuned kayo para makita nyo yung sa sibuyas at saka sa palay. Please subscribe, like, and share para lagi kayong updated sa mga nangyayari dito sa bukid. Bye-bye. Salamat mga ka-farmers.